Maanumalya umano ang naging importasyon sa mahigit 400 fire truck na dumating sa bansa mula noong nakaraang taon hanggang March 2016. At may ulat on the spot si June Veneracion. June? Connie, sa terminolohiya na nga ni Customs Commissioner Nicanor Faildon, ay ilang beses daw nabukulan ng gobyerno rito. Mula June 2015 hanggang March 2016, 469 na fire truck ang dumating sa Manila International Container Port at Port of Batangas. Ang mga shipment ay para sa Bureau of Fire Protection, pero may nakarating na impormasyon sa Bureau of Customs na questionably ang importasyon ng 2.5 billion pesos na mga truck ng bombero. Dito na nagsimula ang investigasyon. Natuklasan na grossly undervalued o pinababa ang presyo ng shipment para makaiwas sa pagbabayad ng tamang buwis. 760,000 pesos lang ang declared value ng isang 1,000 gallon na fire truck. Ganong ang nakalagay na contract price ay nasa 6.2 million pesos. Ang 500 gallon na fire truck, idineklarang 540,000 pesos. Ganong ang contract price ay nasa 4.6 million. Dito pa lang daw, nasa 411 million na duties and taxes ang nawala sa gobyerno. Base naman sa kopya ng kontratang nakuha ng customs ang importer ng mga fire truck. Ang Colonway Trading at Hubei Jiangnan Special Automobile Company Limited ang dapat magbabayad ng duties and taxes. Pero ang nangyari, ang BFP pa rin daw ang nagbayad ng buwis. Hindi lang yan, natuklasan pa ng customs na mga fire truck ay overpriced. 100% raw ang patong sa presyo ng kada isang truck, base na rin sa market value ng mga ito. Kaya sabi ni Customs Commissioner Nicanor Faildon, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3 beses nabukulan dito ang gobyerno. Ipinadala na ng Customs sa Department of Justice sa mga nakuha nilang ebidensya para sa pagsasampa ng kasong kriminal. Sa panig naman ng Customs, 10 opisyal ang sunuspindi ngayong araw habang gumugulong ang administrative investigation laban sa kanila kaugnay ng questionabling importasyon ng mga fire truck. Tumanggi muna ang Customs sa pangalanan kung sino-sino ang mga ito. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang BFP at ang mga importer ng mga fire truck. Pakinggan natin ang pahayag ni Customs Commissioner Nicanor Faildon. Ginisa ng husto tayo dito. Na-undervalue na yung declaration, na-overpriced pa doon sa dulo. Nagbayad pa tayo uli ng itong 43 million through Bureau of Fire. Ilang beses tayong binukulan dito. At yan muna ang latest mula rito sa punong tanggapan ng Bureau of Customs sa Maynila. Balik sa Econ. Yes, June, nakita ba yung dokumento kung sino yung pumirma mula naman sa BFP para doon sa pagbabayad ng tax na supposedly hindi dapat sila kundi yung private na mga nagpa-import nitong fire trucks, di ba? Tama ka, Connie. Hawak ngayon ng Bureau of Customs yung kontrata nga na yun ng Bureau of Fire Protection at saka yung, syempre, yung winning bidder. At doon nga malinaw daw nakasaad na dapat ang importer, and in this case, yung winning bidder nga ang dapat magbayad nung taxes and duties, pero nakakapagtaka no, biglang ang nailagay na consignee ang Bureau of Fire Protection at yun na rin yung nagbayad ng duties and taxes. Meron daw mga TIN number ang nakuha ang Bureau of Customs kung saan nakakitang ang TIN na yun ay para sa Bureau of Fire Protection. Nangako naman ng Bureau of Customs na ipapakita at ibibigay sa media ang kopya ng kontrata na kanilang hawak na isasabit na rin pala o na-transmit na rin nila sa Department of Justice para sa further investigation, Connie. So wala pa tayong pangalan, June, mula doon sa pumirma mula sa BFP? Wala pa, Connie. Malalaman natin yan na once na nailahad na at naibigay na sa atin yung sinasabing kopya ng kontrata base na rin sa pangako ng Bureau of Customs, Connie. Abangan natin yan, June. Maraming salamat sa iyong update na yan.